Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Brother Angelo ng Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw na debosyon mula sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Joshua 19 verse 10 to 14 na pinamagatang The Boundaries of Zebulun's Territory. Ngunit bago po tayo tumungo sa ating talakayin, tayo po muna ay analangin ng maiksi. Lord, thank you Lord sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin. Pagpalain niyo po Panginoon ang bawat isa nakikinig ng inyong programang Tinapay mula sa Langit. Mga Panginoon, taas niyo po kanilang mga puso, kanilang mga isip, buksan ninyo po ang sa gayong maunawaan po ang bawat isa sa amin na makikinig ng inyong salita, ang lahat ng bagay na inyong ipararating sa bawat isa sa amin. Lamang po ang aming dalangin sa banal at tanging mong ngalan, ang Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin ang talatang ito mula sa Joshua 19 verse 14. Pangatlong lumbabas sa palabunutan ang bahagi ng lipi ni Zebulun. Ang lupaing napunta sa kanya ay abot sa Sari. Buhat dito ay ang kanyang hangganay, umahon, pakanluran patungo sa Marala. Nagtuloy sa Dabeset at sa Batis na nasa silangan ng Okneam. Buhat din sa Sarit ang hangganan pumasilangan hanggang sa Kislot Tabor. Lumabas patungo sa Debarat at umahon sa Havia. Buhat doon nagpatuloy sa Gath-Hefer, nagdaan sa Itza at Sin, lumabas sa Rimon at lumikong patungo sa Nea. Sa Hilaga naman, ang hangganay lumikong patungo sa Hanaton at pagkatapos sa kapatagan ng Jefteel. So mababasa po natin na sila'y nagbunutan, nakakuha sila ng kanilang teritoryo. Ngunit ano bang ibig sabihin ng palabutot ang ginawa nila? So sa sinaunang paraan ng pagdidesisyon ng Israel ay gumagamit sila ng bato, buto, kahoy na may marka, pero hindi ito sugal. Ito ay gawaing pananampalataya at nakasulat isa sa Kawikaan 16 verse 33. Palabututan ay inihulog sa kandungan, ngunit ang pasya ay mula sa Diyos. So ang ating main key point, ito po ay nagmula at ang resulta ay ang Diyos pa rin po ang pumipili kung ano ang nais niya para sa atin. Bakit ito ginawa ng Diyos? Upang ipakita ng Diyos na ang Diyos ang nagmamayari ng mga lupain. Hindi sila pumipili batay sa kanilang sariling kagustuhan. Sa Leviticus 25 verse 23, ang lupain ay akin, sabi ng Panginoon. Pangalawa ay upang maiwasan ang pag-aaway. Kung ang tao ay pipili, magkakaroon ng inggitan, favoritismo at kompetisyon. Ngunit sa palabunutan, walang pwedeng magkatuwiran dahil ang Diyos ang namimili. Pangatlo, upang maipakita ang personal plano ng Diyos. Ang bawat tribo ay may nakalaang lugar sa mga nakalaang tungkulin. Paano ba natin magiging application nito sa ating buhay? May lugar na itinalaga ang Diyos para sa atin na walang sino man nang makakaangkin. Gaya na lamang ng pinlano niya kay Zebulun. Ngunit sino ba si Zebulun? Si Zebulun ay anak ni Jacob, kasampung anak ni Jacob, at ika-anim naman para kay Leah. Ang sinisimbolo ng kanyang pangalan ay pagpapala sa kalakalan at kabuhayan. Sa Genesis 43 verse 13, sabi ni Jacob, si Zebulun ay tatahan sa baybayin ng dagat. Siya ay magiging daungan ng mga sasakyang dagat. Ito ay nalalarawan ng kalakalan or trade, biyahe, pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang bansa. Kaya na kayamanan mula sa pagninegosyo, kaya ang tribo ni Zebulun ay sumisimbolo sa provision, prosperity, at economic flow. Sa madaling salita, siya ang naging suporta para sa gawain ng ating Panginoon at ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy 33 verse 18, sinabi ni Moises kung paanong ang Zebulun at Isakar, kanyang kapatid, ay magkatuwang. Magalak ka, Zebulun, sa iyong paglalakbay, at ikaw, Isakar, sa inyong tolda. Kaya ang Zebulun ay sumisimbolo sa tagapagbigay para sa gawain ng Diyos. So, ibig sabihin, siya ang sumusuporta sa kaloobang espiritual ng iba. Siya ang kingdom financer ng Israel. Paglilingkod na hindi nakakalimutan ng Diyos. So, ang papel ni Zebulun ay hindi sa pulpito,
kundi mag-sustain, magtaguyod at magbigay. Isang simbolo nito, hindi mapapansing serbisyo ngunit mahalaga sa kaharian ng Diyos. Para bang sinasabi ng Diyos, hindi dapat mawala ang mga naglilingkod sa pamamagitan ng pagbibigay. Ika-4, pagkilos at misyon. Ang pangalan ni Zebulon ay may kahulugan na tahanan, dwelling or honor, na ibig sabihin siya ang sasama bilang tagapagsuporta, hindi iwan ang kanyang bayan. May misyon sa mundo sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng pagpapala. In short, ang ika-10 anak at angkan ni Israel na si Zebulon ay sumisimbolo, pagpapala, paglalaan, suporta para sa gawain ng Diyos sa lupa. Isang tribo na hindi nauuna sa eksena, ngunit nagpapaandar sa buong ministeryo. Kung walang Zebulon, walang Isakar. Kung walang nagbibigay, walang makakapaglingkod. So sabi sa Joshua 19:14, ano nga ba ang kahalagahan nito? Ang mga talatang ito ay nagsasabi tungkol sa lupaing ibinigay ng Diyos sa tribo ni Zebulon na ika-10 anak ni Jacob. Ito ay bahagi na hati-hating lupain sa Kanaan matapos sakupin ng Israel ang lupang pangako. Ang talat ay mga hangganan ng syudad na sakop ng teritoryo ni Zebulon. Ang teritoryo ni Zebulon ay pangunahing nasa Lower Galilee malapit sa Nazareth at Mount Tabor, at ang mga lugar na ito ay karamihan ay umiiral pa hanggang ngayon. Ilan sa mga bayan at ilan ang mga archaeological sites. Ano ba ang ipinapakita ng mga bahaging ito? May partikular na bahagi si Zebulon sa lupaing pangako. Pinapakita na hindi basta-basta random ang paglalaan. Ang Diyos mismo ang nagtakda ng hangganan sa bawat tribo. So ibig sabihin ang biyaya at mana ng Diyos ay nakaayos, may plano, eksakto at tugma. Pangalawa, ang lokasyon ni Zebulon ay estratehiko. Ang kanilang teritoryo ay nasa Lower Galilee, malapit sa Nazareth, Mount Tabor, mga trade routes papuntang dagat. Kaya ang Zebulon ay magiging bahagi ng kalakalang negosyo. Magdadala ng pagpapala at kabuhayan. Magiging tagapagtustos ng mga gawain para sa Diyos. Ito ay tumutugma sa Deuteronomy 33 verse 18. So pangatlo, ipinapakita nito ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Nung ipanganak si Zebulon, sinabi ni Leah, ako ay pararangalan Zebulon, sa Genesis 30 verse 20. At totoo, dahil binigyan sila ng lupang mabunga at mahalaga sa kalakalan. Ibig sabihin, tumupad ang Diyos ng kanyang pangako. Kahit tumagal man ito ng maraming henerasyon, ang Diyos ay may tiyak na lugar, kampanin at mana para sa kanyang mga anak. Sa bawat bahagi, mahalaga sa kanyang plano. Ito sa madaling sabi, marami sa atin ang tunay na Zebulon na sila ay may kagalakang magbigay upang matupad ang gawain ng ating Panginoon. Ito hindi lamang sa pinansyal, kundi mayaman sila sa kanilang puso, sa kanilang pananampalataya, dahil handa silang magbigay ng kahit anong tulong upang matuloy ang gawain ng Panginoon. Yun lamang po ang ating talakayan at aralin sa araw na ito. Kaya't maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan na salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po, ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Palain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang umaga.